Pinag-uusapan pa rin po ng mga kababayan natin, ng mga netizens, itong pagiging walang kwenta ni Sara Duterte. Ito po ay tungkol sa San Juanico Bridge. At yun nga, sinabi niya sa harap ng mga Australian, Filipino-Australian, mga OFW sa Australia, ng mga baluktot ang kaisipan. Sa harap po nila, sinabi ni Sara Duterte na paano daw naging tourist spot etong San Juanico Bridge nga. Nairita daw siya nang malaman doon sa ad na kanyang nabasa siguro. Hindi daw dapat ituring na isang tourist spot etong tulay na ito. Kung ihahambing daw kasi sa tulay na nasa ibang bansa, katulad ng China, di hamak daw na or wala daw binatbat etong tulay na ito. O sige, paghambingin nga natin. Kasi meron naman daw kahit papanong tulay dito sa Davao. Sara Duterte's hometown bridge in Davao City. Ayan, yan pala yun. Ang dami daw squatters sa paligid. Yan, napakaliwanag. Nang ibig sabihin nito, bitter ka daw. Nang ibig sabihin nito, binabanatan mo hindi yung tulay. Binabanatan mo yung gumawa ng tulay. Binabanatan mo yung mga taong may kaugnayan sa San Juanico. Sino ba yung mga yon? Di ba alam na natin po? Ang sabi pa niya, sobrang nairita nga daw siya sa isang portion ng ad kasi nakalagay doon sa Tacloban daw, San Juanico Bridge, tourist spot daw ang San Juanico Bridge nga. Pero yun nga, 2.6 kilometers lang at wala daw, nakakatawa daw, nakakairita daw na yung ganyang bridge ay gagawin at ituturing na tourist spot. Eto, that's how a bitter person delivered a speech. Bitter ka daw, Sara Duterte. A bitter leader delivering a speech might use several techniques to convey their message while expressing resentment or anger. Galit sa mundo. Galit sa dibdib ang namumutawi sa isang Sara Duterte. Kaya lahat ay idadamay. Lahat ng may kaugnayan sa mga itinuturing niyang kaaway, kalaban, ay idadamay. They might employ a caustic tone, sarcastic remarks, and accusatory language to express their grievances and blame others. Totoo yun, ha? Ganito ang sistema ng kaisipan ng mga Duterte. Kaya ganyan din po yung mga DDS. Pag nasukol, pag nabisto yung kanilang kawalang hiyaan, ipapasa sa iba, sisisihin ang iba. Ganyan na ganyan ang ugali na itong mga DDS.